Nagpadala na ang gobyerno natin ng first batch na mga tutulong sa search and rescue operation sa Myanmar matapos po nga ang magnitude 7.7 na lindol doon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Madaling araw pa lang naka-formation na ang grupo na magbibigay ng kanilang serbisyo para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. 91 sila, suma total. Kabilang dito ang Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Armed Forces of the Philippines. May mga kasama rin mula sa Department of Health na may karanasan sa lindol noon sa Turkiye. May mga kawani rin mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA, Office of Civil Defense at Bureau of Fire Protection. Pati ang private sector meron din kinatawan ng mga trained personnel na sasama sa humanitarian mission. Humigit kumulang 2 linggo ang itatagal ng grupo sa Myanmar. Unang batch na 58 na katao ang bumiyahe ngayong umaga sa kayang 2 C-130 plane. Bukas naman lilipad ang 33 na kasunod sakay pa rin ng C-130. Bibiyahe sila ng 5 oras papunta sa Thailand para sa gas stop. Saka babiyahe ng 1.5 oras papuntang Myanmar. Pagtulong doon sa mga maaring paghahanap, doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Ini-inspire ko sila para umalis. Sabi ko, kayo sa Eastern Visayas Medical Center, silang tinamaan ng Typhoon Haiyan. So, experience din to sa big time na disaster kasi sila yung mga personnel na tumulong during sa Typhoon Haiyan. Sabi ko, pag nagkaroon ng big one sa Metro Manila, tayo ang magre-responde sa amin. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbuga uli ng abo ang Bulkang Kanlaon. Sa monitoring ng TVOC sa nakalipas na 24 oras, aabot sa mahigit 1,000 metro ang taas ng ibinugang abo mula sa crater. Pinapaalerto nila ang mga taga La Carlota City, Bago City at ilang karatig bayan dahil sa posibleng ashfall. May naitala ring mahigit 20 volcanic earthquake habang mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide ang inilabas pa ng Kanlaon. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Eto na ang latest! A fun-filled weekend ang hatid ng cast ng ilang Kapuso shows sa kanilang mall tour sa Maynila. Una na riyan ang lead stars ng First Kapuso View Original Series na Slay. Present sa event sina Sparkle stars Mikey Quintos, Isabel Ortega, Julian San Jose, Derek Monasterio at Royce Cabrera na nag-flex ng kanilang singing skills. Kilig-duet naman ang hatid ni na prinsesa ng City Jail stars, Sofia Pablo at Alan Ansay sa fans. Nakisaya rin sa mall tour ang cast ng Mommy Dearest at Binibining Marikit. Naroon sina Katrina Halili, Shane Sava, Dion Ignacio, Rocco Nasino, Herlene Budol, Thea Tolentino, Tony Labrusca at Kevin Dason. Dinagsa naman sa Caloocan ang meet and greet ng cast ng upcoming Kapuso comedy film na Samahan ng Mga Makasalanan. Nang harana ng fans, ang bida nitong si pambansang Ginoo David Licauco. Present at nakisaya rin sa games ang cast members na sina Jay Ortega, Buboy Villar, Betong Sumaya, Liana May, Jade Texon, Lizelle Lopez at David Schauder. Kasama rin sina Tito Marcy at Tito Abdul. Showing na sa April 19 ang pelikula. At speaking of David, may special plans na ba siya ngayong Holy Week? This Holy Week, I will be with my family. We will do the 7 churches, Bisita Iglesia. Yun kasi yung family tradition namin the past years. Paalala po sa mga customer ng Manila Water, epektibo na simula po ngayong buwan ang taas-singil sa tubig. Kasunod po yan ng pag-aproba sa mungkahing 4 centavos per cubic meter na dagdag sa foreign currency differential adjustment ng Manila Water. Kaya para sa mga customer, kung 10 cubic meters ang kinukonsumo ninyo kada buwan, may dagdag po yan na 21 centavos sa monthly bill ninyo. 45 centavos naman ang dagdag kung 20 cubic meters ang inyong konsumo, habang 90 centavos kung 30 cubic meters. Paliwanag ng Manila Water, ang dagdag singil ay hakbang para tugunan ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates. Pinare-review ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Public Transport Modernization Program. Bumuo po si Dizon ang komite na kokonsulta sa lahat ng stakeholders at aalimin ang kani-kanilang problema at issue kaugnay sa programa.
Kabilang sa komite ang DOTR, Office of Transportation Cooperatives at Land Transportation Office. Umaasa ang ilang transport group na lalabas ang resulta ng review bago mag-Semana Santa. Bukas din daw si Dizon na payagan munang pumasada ang mga jeep na hindi pa nakakapagpa-consolidate. Fresh eyes talaga. Kailangan bagong pananaw, bagong pagtingin ng programang to. Dahil aminado naman tayo na marami ding mga kailangan ayusin. Hindi fair na alam naman nating maraming problema, maraming mga kailangan ayusin, pero ganun-ganun na lang, tinanggalan natin ang kabuhayan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaga ang isang senior citizen at minor de edad niyang apo sa Compostela, Cebu. Sarah, tukoy na ba yung suspect sa krimen? Oo, Rafi. Isang kaanak ng mga biktima ang nahuli sa tulong ng mga kapitbahay. Base sa investigasyon, madaling araw nang pasukin ng suspect ang bahay ng mga biktima sa Barangay Panangban. Magkatabi raw noong natutulog ang maglola nang pinagtataga sila ng suspect na mister ng pamangkin ng lola. Patay ang 68 taong gulang na babae at 5 taong gulang na batang lalaki. 3 iba pa ang sugatan sa pag-atake ng suspect. Sugatan din ang suspect matapos pagtulungang gulpihin ng mga residente roon. Tinitingang motibo sa krimen ang galit umano ng suspect sa mga nakatira sa bahay. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo. Arestado ang isang babaeng 47 anyos sa Mactan, Cebu International Airport matapos mahulihan umano ng 4 na bala. Nakita ang mga hugis balang gamit sa kanyang hand carry na bagahe nang dumaan ito sa security screening. Para matiyak ang nakita sa x-ray machine, binuksan ng mga tauhan ng Office for Transportation Security ang bagahe at nakumpirmang mga bala nga ang nakasilid sa isang lalagyan. Ayon sa mga otoridad, walang napakitang dokumento ang pasahero na legal ang mga bala. Na-inquest na ang babae para sa paglabag sa gun ban at comprehensive law on firearms and ammunition. Sinusubukan pang makuhanan siya ng pahayag. Nag-motorcade mula Pangasinan Patarlac si Attorney Raul Lambino. Isinusulong ni Senator Lito Lapid ang libreng paospital at gamot sa senior citizens. Pananampalataya at kasaysayan ang binigyang diin ni Senator Amy Marcos. Reforma para sa food security ang isa sa mga advokasya ni Kiko Pangilinan. Nababahala raw si Ariel Querubin na mas mura ang imported goods sa mga pamilihan. Kapakanan ng mga magsasaka ang isinusulong ni Danilo Ramos. Pangangailangan ng LGU ang tinalakay ni Tito Soto sa pagbisita sa Dasmariñas, Cavite. Pagbubuklod para sa kapayapaan ang idiniin ni Senator Francis Tolentino. Si Congresswoman Camille Villar nasa Gender and Development Assembly sa Quezon City. Si Bam Aquino kikilos daw para sa lalong pag-unlad ng Tarlac. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Nag-ikot sa Ubay Public Market sa Bohol si Attorney Jimmy Bondok. Advokasya ni Representative Arlene Brosas ang pagpababa ng presyo ng bilihin. Nakipagpulong si Allen Capuyan sa Anti-Crime Volunteers sa Cebu. Si Senator Pia Cayetano nakipagpulong sa mga lider ng barangay, pastor at kababaihan. Sa Misamis Oriental, ipinaglaban ni Attorney Angelo De Alban ang Children with Special Needs. Sa Cavite, programa sa kalusugan at edukasyon ang isinulong ni Senator Bongo. Kasama niya sina Gringo Honasan at Willie Revillame. Dumalo naman si JV Hinlo sa isang prayer rally sa Dumaguete City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.